Today, I just want to share my devotion. So, this devotion ay matatagpuan siya sa Mark chapter 4, verse 35 to 39, I think. Yan, so ang title nito ay Jesus Calm a Storm. So, babasahin ko. Sabi dito, chapter 4, verse 35, On that day, when evening had come, said to them, Let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care what we are perishing? And he woke up and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. So, yun yung ating devotion ngayon. So, napakaganda ng ating devotion. It's all about yung si Jesus at ang kanyang mga disciple at saka yung iba nasa mismong dagat sila. So, ito yung parang kakatapos lang niyang mag-ministry at palipat naman sila ngayon. So, ano ba yung makikita natin dun sa ating binasa? So, parang ito yung title natin ngayon na Peace in the Middle of Storm. So, yun. Kung mapapansin natin, ano ba ang nangyari sa mismong kwento na yon or sa ating binasa? So, sino-sino ba yung mga nandun? So, si Jesus, ang kanyang mga disciples, at saka yung mga followers din niya na iba. Malamang madalas doon, mga alam mo yun, mga, siguro may mga mangingisda rin doon. Mga ibang disciple niya, mangingisda eh. So, doon mo makikita talaga na nagpanic sila. So, ibig sabihin nun, sobrang lakas talaga yung alon doon or siguro yung bagyo na nangyari doon, di ba? Kasi kung mapapanood natin sa mga ibang, sa YouTube or sa ibang mga video, iba yung mga malalakas na alon sa mismong gitna ng dagat eh. So siguro sobrang lakas talaga. So ano ba yung mismong mga nangyari, di ba? So habang nasa gitna sila, yun nga, nagkaroon ng bagyo, malakas na alon. Pero yun nga, sa sobrang panic nila, natakot na sila. So, kasama naman nila si Jesus eh, di ba? Pero nung tinignan si Jesus, ayun, nakatulog lang si Jesus. Alam mo yun, so siguro, kabado na siguro yung ibang mga kasama doon. Grabe ah. Lakas na ng alon, alon, lakas na ng hangin, pero si Jesus, kaya pa rin, nakatulog pa rin. Yun siguro yung mga iba siguro mga iniisip ng mga kasama niya doon. So yun, sobrang panic nila, ginising nila si Jesus. So, what happened? So, yun, pinakalm ni Jesus, inutusan niya yung hangin na tumigil at ang alon na huminto. So, naging calm lahat ng nangyari doon. So, the end, nangyari, so, sobrang gulat na gulat yung mga kasama niya doon, mga disciples, mga followers niya. So, tanungan sila, ano ba talaga si Jesus? Parang ganun. So, kung i-relate natin sa ating buhay ngayon, diba? Minsan, feeling natin tahimik si Lord sa atin, di ba? So, parang wala siyang pakialam, pero sa totoo lang, kasama natin siya sa bangka or sa ating buhay. Siguro, di man lang agad-agad na susolusyonan yung mga problem natin sa buhay, mga kinakaharap natin. Siguro, tinuturuan lang tayo ni Jesus or ang ating Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Pero wag natin madalain, di ba? Sabi nga, there's a perfect in everything, di ba? Siguro timing lang din talaga. Siguro pinahinga, pinapakalma pa niya yung puso natin. Diba? Napakahalaga nun eh. Minsan sa
'Pag tayo humaharap sa mga kanya-kanya nating problema, hindi na natin minsan, alam mo yun, maisip na, andiyan pala si Jesus, andiyan pala ang Panginoon na handang makinig sa atin, handang tumulong sa atin. Kaya lang minsan sa sobrang bigat ng mga nararamdaman natin sa buhay, kakalimutan na natin pa. So, yun. So, siguro kapag may mga problema tayong hinaharap sa ating buhay, normal na mag-panic tayo. Totoo naman yun eh. Pero siguro lagi nating alalahanin na ang Panginoon ay laging nariyan para sa atin. Diba? Ah, pinakauna siguro natin gagawin, no? Na pag nandito na tayo, maharap na tayo sa ating mga pagsubok sa buhay. Alam ko naman na lahat tayo may mga pagsubok na dinaraanan. Kanya-kanya lang siguro tayo. So, mahalaga dyan, meron tayong Jesus sa puso natin na handang tumulong para sa atin. Diba? Minsan, hindi niya agad inaayos ang sitwasyon. Maybe gusto niyang talagang ayusin muna yung takot or alisin yung takot sa puso natin. Kung naniniwala ako dyan, sinabi ko nga kanina, God, na may perfect timing sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. So, gawin lang natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung nasaan man tayo ngayon, yung kinakaharap natin sa ating buhay, huwag na huwag tayong makakalimot sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang talaga rin ang tutulong sa atin, gagawa ng paraan. May isesend siyang tao na tutulong sa atin. Huwag na huwag natin kakalimutan yan. Puro let's pray regarding dito sa ating devotion ngayon. So, samahan niyo ako. Lord, salamat kasi may mga pagyaman kami sa aming buhay na kinakaharap. Nandyan ka para sa amin. Nagtitiwala po kami para sa amin. Nagtitiwala po kami sa inyo. Alam namin, Lord, na kayo lamang po, Panginoon, ang tutulong sa amin. Marami kaming mga problem, Lord. Pero we know, Panginoon, nandyan ka para sa amin. Nawag niyo po, palakasin niyo po kami, Panginoon, kung nangihinaman po kami, Lord. Kayo itong laging magtayo sa amin, Panginoon. Lord, lagi namin kayong maalala, Panginoon, sa aming mga trials na kinakaharap, na ikaw yung pag-asa namin, Panginoon. Huwag niyo po kami bitawan, susukuan, Panginoon, sa mga bagay na ganito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kapatid, brothers or sister, sa ngayong gabi, kung meron man tayong kinakaharap sa problema natin, kinakaharap sa ating buhay, mga problema, siguro maganda isulat mo sa papel man yan or i-take note mo na then ilagay mo sa mong tabi niya, kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus para sa problem na yan. Na huwag niyo pong kakalimutan yan. God is good, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon.